morning. Good morning po kayo sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na po kayo? Kape po tayo. Kumusta po yung Monday ninyo? Ako eto pa rin. Magluluto pa rin ng breakfast. Tuesday. Same routine, same thing every day. Well, the important is every day is a new blessing in our life. Magluluto tayo ng almusal. Ang problema, ano ang lulutuin natin? Hindi naman po ako nagko-complain, mga kababayan. Hindi tayo nagko-complain. Shoutout nga pala sa mga new subscriber ko. Yes, sabi ko nga sa inyo, everyday there's a new blessing. From last week, umabot na tayo ng 165 viewers. Subscriber, sorry. Yung mga viewers natin, continue sila. Kung mapadaan man po kayo sa mga video ko, paki-subscribe na lang po at pindutin ang notification bell para at least updated kayo sa mga sinashare ko sa inyo. So, bago ang lahat mga kababayan ko, I would like to make some reply to those people who's commenting in my video. So, meron po tayong mga kababayan na appreciate nila same thing ang nangyayari sa atin dito sa Canada. Nawalan silang trabaho. Inasabi nila, kahit sa US po, nangyayari po. Shoutout po yung taga-US. Thank you po very much sa magandang comment niyo po. Which is napaka ano ng pakiramdam pagka alam mong na-appreciate nila at sinasabi mo sa mga comment mo at saka ano sila, yung kumbaga anong tawag doon? Yung nangyari sa kanila, yung nangyari sa akin, nangyari sa kanila, sa mga kasama nila. At mayroon naman po tayong comment na sinasabi niya na namimili daw tayo ng trabaho. Hindi po tayo namimili ng trabaho. Ang siste po niyan, ako foreign worker po akong dumating dito. Hindi po ako namili. Sa first job ko po, naging kitchen helper po ako dito sa Canada. Kung mamimili ka dito sa Canada, yung talagang role mo. Hindi po yung Uber or yung mga side hustle, yung mga permanenting yung permanent na trabaho na. Hindi yung side hustle, yung pansamantala. Kasi ako, nung foreign worker ako, pwede gawin yan. Ako lang mag-isa dito sa Canada. Maraming ganun. Marami ka makukuha ng trabaho ganun. Tapos, dumating yung pamilya ko dito. Siyempre, as a padre de pamilya, hindi ko pwedeng gawin na mag-temporary, yung palipat-lipat. Kailangan natin mag-stable sa job. Sabi nga nila, stable ng job. Nowadays, sabi nga nung isang comment, 2 years daw siyang nagtatrabaho, bigla na lang siyang tinanggal. Yung sa Texas, meron siyang kasama, 65, if I'm not mistaken, 65, 55 years old. Bigla na siyang fired without a cause. Saan po ba pwedeng magreklamo at sabihin nila na alisin na nila yung termination without a cause? Kasi sinasamantala po talaga ng mga employer, di po ba? Kung kayo po, may narinig kayong gano'n, hindi po ba sinasamantala lang ng employer? Halimbawa, 10 years or 15 years, 20 years ka nagtrabaho, malaki na yung sinusweldo mo, malaki na yung benefits mo, bigla kang gaganunin. Di ba? Parang initiative na ng employer na, malaki na yung kinakukuha nito, tanggalin na natin. Maghanap tayo ng panibago. Di po ba? Parang yung batas na yon, yung in-implement ng gobyerno na yon, parang nasa pabor ng ng employer. Okay,
magkakaroon ka ng EI. Hindi po natin kailangan mag-EI eh. Pumunta po tayo dito para magtrabaho. Hindi po natin kailangan umingi sa gobyerno. Pwede naman po tayo. Yan ang nakikita ko doon sa batas na yun. Talagang natitake advantage ng mga employer. Kawawa. Tulad ko. Sasabihin ko po sa inyo, malaki po talaga nakukuha ko dito sa trabaho dito. Kasi, in-encourage akong pumunta dito, lumipat sa Edmonton. Ang paglilipat po dito sa Edmonton, hindi biro-biro. Mga kababayan, mahirap po maglipat. Lalo na kasama mong pamilya mo. Ang daming gamit. Siguro, from Edmonton to Olds, mga 3 hours sa drive. Sipin niyo po yun. Pero, well, anyway, nangyari na nangyari. Hindi na good news naman tayo, mga kababayan. Kahapon, napanood ko si Ina Nuts Andalog. So, mayroon tayong kababayan sa Winnipeg na gumawa ng magandang reputasyon. Isa po siyang security guard sa Dolorama. Pilipino po, kababayan natin. Ito, senior natin ni Ina. Saludo po ako sa inyo, kabayan. Isa kayong tunay na dakila dahil inangat nyo ang ano ng Pilipino. Ang kwento po noon, mapapanood ninyo kay Ina Andalog. Well, kwento ko ng konti lang para mapanood nyo kay Ina. So, shout out Ina. I am promoting your channel. Napanood ko kay Ina, tapos mayroon daw shoplifter sa Dolorama. Pilipino ang gwardiya. So nung sinita ng gwardiya, sabi ng homeless, sinabihan siya ng dinurahan ng nung shoplifter. Sabi kasi nung kinukuha yung shoplifter nung tao, tapos bigla siyang dinuraan. Napanood ko yung video, short video lang siya. 8 minutes lang yung video, mga kababayan, or short video lang siya. Alam niyo po, ang viewers niya, 1.4 at continuous na dumadami. 1.4 million, hindi po 1,000, million ang video. So, ang ginawa ng security guard talagang hinila siya sa labas dahil doon sa pagdura niya. Saludo ako sa Pilipino dahil hindi siya natakot. Kasi dito, pagka nagkaroon ng shoplifter, hindi mo siya makahawakan, hindi mo siya masasaktan or whatever. Yung kakalad ka rin, kamukha ng ginawa ni Kabayan. Parang pinoprotektahan pa. Yan ang batas dito sa Canada. Shoplifter na nga, pinoprotektahan pa ng batas. Yung magiging assault daw, pagka ginawa mo yan, pagka hinawakan mo, ang dapat mo lang gawin daw, kunin mo yung, tanungin mo siya kung anong kinuha niya, hindi mo pwedeng gawin na open mo yung bag, whatever. Di ba? Napaka-crazy ng batas. So, bago ang lahat, bago ang pagpapatuloy ang kwento natin, magluto muna tayo. Mainit na yung mga kawali natin. Yan, magpatuloy natin habang pinapaano ko itong niluluto ko. So, yan, yun nga, yung kababayan natin sa Winnipeg umani ng maraming papure, lalo na sa mga puti, lalo na sa mga Canadian. Ang daming magagandang papure, talagang umangat ang level ng Pilipino dito. Pero may isang comment doon sa video niya, natatawa ako. Isang pana. Isang Indiano po. Sabi sa comment niya,
Dapat dyan, pauwiin, i-deport ang mga Pilipino. Pero talagang nag-comment yung nag-post doon, pinagtanggol tayo mga Pilipino. Yun, panoorin nyo na lang po kay Ina Andalog. Napaka good news po yun. Anong tawag doon, nakaka-proud bilang sa Pilipino. So ayun nga, balik tayo doon sa namimili. Maraming ang trabaho dito sa Canada. Kahit saan, marami. Makikita mo sa Indeed. Ang problema sa Indeed po, magpo-post sila. Siguro, ako po kasi nag-hire din ako ng mga staff sa restaurant. Every month po nagbabayad kayo sa Indeed. Pagka nag-post ka ng gagawa ka ng account mo, magpo-post ka ng job hiring mo. Ngayon, may bayad po yun. Di siguro na-realize no, kung minsan ng employer na nagbabayad po siya. Ang style nila, ano nila yun. Alam ko naman ginagawa, nag-iipon sila ng mga resume para makapili nga ng the best at kung saan sila makakatipid or makakamura, mag-negotiate sila. May mga kumpanya kasi po importante sa kanila yung negotiation, tapos yung skill at saka yung mga experience ang importante po kahit na makipag-negotiate. May mga employer naman po na tumitingin kung saan sila makakatipid ng tao. Kaya nga na-invento yung mga foreign worker, yung mga lamia, yan. Hindi nila yung mga ganun na dumaan din po ako sa ganun. Hindi ka pwedeng mag-negotiate. Katulad ng sinabi ko dun sa isang vlog ko po. Supervisor na ako. Minimum wages pa rin nakukuha ko. That time, $11 lang ang minimum wages. Mas malaki pa yung nakukuha ng staff ko, $16. Hindi ka pwede makipag-negotiate kasi sabi nga ng boss mo, I cannot do nothing because you're a foreign worker. Diba? Yung ginagawa ng mga Indeed, maraming trabaho lalo na sa mga small town. Marami po talaga trabaho. Pero katulad ni Mrs., sabi ko nga, bago ako mag-apply, gusto ko muna magkaroon ng trabaho si Mrs. Ang nangyari kay Mrs., nakakuha siya ng trabaho. Yun nga sinabi ko, kapwa Pilipino natin ang tumulong. Kung siguro si Mrs. mapili sa trabaho or mapili kami sa trabaho, hindi namin papatulan yun. Ngayon, dahil nakita ang mga experience ni Mrs., nakipag-negotiate ang tao, ang may-ari ng kumpanya, na sinabi sa kanya na kung pwede siyang mag-start muna as a trainee, then after training, nalaman lahat, ilalagay siya sa management. Yun po yung mga employer. Mag-start ka sa bababa, of course, aalamin mo muna yung paano gagawin mo, pero si Miss may mga experience na po siya. At talagang nag-aral din po kami dito sa Canada. Ang ano sa kay Mrs., yung mga pinag-aralan niyang pharmacy assistant, pagkatapos niyang kinuha to, sunod-sunod naman ang tawag sa kanya ng mga pharmacy assistant. Yun po ang nangyayari. Pero sabi ko nga kay Mrs., Mami, mas maganda na dyan ang posisyon mo. Sabi ko, tapusin mo ang training mo, you become a manager, hawak mo ang isang store, maganda na yung ano mo dyan, sabi ko. Kasi sa pharmacy assistant, hanggang $21 ka lang po. Hindi ka nag-aangat doon, hanggang kung ano lang, per hour. Well, sabi ko nga, siyempre nakakapaglambot, mag-start ka sa, hindi naman minimum wages ang binigay ang minimum wages po ngayon dito sa Alberta, $15. Hindi naman minimum wages ang binigay sa kanya. Sa training, binampap po siya ng konti. Tapos pagka natapos training, of course, bibigay sa kanya ang, sinasabi ko nga kay Mrs., be flexible in area. Kasi isang area lang dalawang unit. Sabi ko, pagka nakitaan ka ng may-ari,
pwede mong i-handle yun. Bibigay sa yung buong area. Of course, negotiation na mangyayari doon. Pwede kang makipag-negotiate. More responsibility, more, of course, expectation. Yun nga, nangyayari doon. Ngayon ako, naghahanap ako ng full-time, ng pangmatagalan. Kasi, hindi ako pwedeng mag-Uber po. Hindi po ako pwedeng mag-side hustle. Padre de pamilya po ako. Napakahirap po ng padre de pamilya na hindi permanent ang trabaho. Kasi tayo naghahabol ng mga bills. Okay po, open work permit po kayo. Ang tanong po, nandito po ba ang pamilya ninyo? Pagka po nandito na yung pamilya ninyo, okay, bumalik po kayo sa video ko. Sabihin niyo po sa akin na enough na po ang side hustle na trabaho ninyo. Yun lang po. Hindi ko po kayo na-experience ko po ang sinasabi ninyo. Hindi po kami nagre-reklamo, hindi po kami mapili. Ayaw po namin mag-iay. Yun po ang kasagutan ko doon sa ating kababayan na nag-comment na siguro nabuisit sa mga sinasabi ko or whatever. Ang dating sa kanya nagko-complain, hindi po tayo nagko-complain, nagsi-share po tayo. Sabi nga ni ma'am doon sa Texas, siya rin nag-a-apply sa Indeed pero walang tumatawag. Ang nangyayari, pagka tumanggap ka, doon sila tatawag. Yun ang napansin ko. Katulad ng nangyari kay Mrs. Kailan hindi na siya naghahanap, tunod-sunod na walang tawag na gusto niyang trabahuin. Okay sis, sabi ko, it's a blessing, sabi ko. Sabi ko, hindi natutulog ang Panginoon. Alam niyang gusto mong magtrabaho, alam mo naghahanap ka ng trabaho, binigay sa iyan, it's a blessing, mag-stick ka sa blessing mo. Maghahain muna tayo mga kababayan. Almuchao. Kumain na po ba kayo? Samahan niyo po kami kumain para maihatid natin si Mrs. Yun. Yung mga nagko-comment, maraming salamat po. Na-try po nating sagutin. Wag naman po kayo masyadong ano tawag doon. Huwag niyong isipin na nagko-complain kami. Binabahagi po namin ang nangyayari dito sa Canada. So, yung mga kababayan kung nakaranas sa mga kapit lang po, dasal lang po, bigay natin lahat. At hindi tayo pababayaan. Alam ko po yun, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang bahala sa atin. Manampalataya lang po tayo. Ilagay po natin, ang gusto lang ng Panginoon, ikaw, nasa puso ka niya. Siya, ilagay mo sa puso mo. Yun lang po. Kunin muna natin ang sasakyan para bago bumaba si Jordan. Hindi siya iiyak. Nakita niya ako lumabas. Start muna natin. Ang ganda ng panahon, no? Dapat mga ganitong panahon na-appreciate natin. Hindi pa kumuha ang basura. At sa mga nagtatanong nga po, bakit hindi daw ako nagpa-parking dito sa harapan, pwede naman po mag-parking, kaya lang minsan na yung isang sasakyan na binangga siya ng gabi. So hindi na ako nagpark. Total may dalawa naman kami doon, parking area. Doon na ako nagpa-parking kahit na maglakad tayo doon sa likod para safety. Sakit ng ulo kasi po kahit na may insurance. Pag-a-apply nga, halos in-applyan ko na lahat. Maraming sa Indeed. Nag-apply na nga ako ng driver. Nag-a-apply na nga ako ng, alam nyo yun, yung mga talagang potential na tatagal ka. Alam mo kung kahit na driver lang na alam mong tatagal ka, pero sa panahon ngayon, ang hirap. Sabi nga ng isang nag-comment sa akin, 2 years na siya nagtatrabaho, pero
tinanggal pa rin siya. Hindi ko maintindihan bakit nila ginagawa yung inaabuso nila ang sistema ng ganun na pagtatanggal ng tao. Sabi ko nga, tayo mga Pilipino, wala tayong katulad magtrabaho. Nagtrabaho ako sa Saudi, Pilipino lahat ang mga staff. Nagtrabaho ako sa cruise ship, Pilipino lahat. Netherlands, sa Curaçao, kami ang naunang mga Pilipino doon. Pero hanggang ngayon, dumadami ang Pilipino doon. Kahit saan bansa tayo, kahit saan bansa nandun yung mga Pilipino Di ba po mga kababayan? Pero dito sa Canada parang na-abuse ang sistemang gano'n na nung sabi ko nga nung sa Alberta ako, hindi ako maselan kahit alam niyo po yung ang pagiging manager dito, title lang po yun. Tayo mga Pilipino alam natin yun, title lang yun. Pwede tayo maghugas ng plato, pwede tayo mag-map. Yan po ang importante doon. Hindi natin tinitignan ng title. Pwede po tayong magtrabaho kahit saan department. Yun ang pinaka natin, pinanghahawakan natin. Kaya nga tayo umalis ng bansa natin para show natin ang kakayahan nating mga Pilipino. Di ba po ilang milyon ng Pilipino sa iba't ibang bansa. Yun ang natin, yun ang dala-dala nating ugali. Yan, hatid na natin si Mrs. Hindi umiyak si Jordan ngayon kasi kumuha siya ng kakanin niya. You eat that. Yes. Your mommy will go in there. Ayun na. Nahalata niya wala yung nanay niya. Yes, you will going to eat that one, right? She will going to, Dada will going to buy more. You will going to eat more, okay? More chocolate? You want more chocolate? Ha? Yun, si Mrs. hindi siya namimili ng trabaho. Sabi ko nga, ang daming trabaho dito sa Edmonton dahil city nga to. Ang problema, yun nga, ang nasabi kong tumanggap ka ng trabaho, sunod-sunod yan. Siguro hindi pa dumarating ang kapalaran natin na pero siguro lahat tayo nakakaranas ng ganyan na na pagkakataon na maghintay lang tayo, may darating para sa atin. Kasi kung sabi nga nila, kung hindi para sa atin, alam ng Panginoon na kung hindi tayo magiging masaya, magiging bibigay sa atin ng karapat-dapat para sa atin. Daddy! Yes! Challenge ko nga si Mrs. magmaneho na siya. At least malalaman niya yung yes, Mommy will going to buy more chocolate to you. Para malaman niya yung kasi yung takbo naman dito sa city 50 kilometers per hour lang Hindi naman masyadong busy ngayon na yung mga highway dito. Ang mahirap kasi tumakbo pa siya sa highway mga 100 kilometers per hour. Yun ang nagiging sa akin. Baka mabangga siya. Mahirap na. I-practice ko siya bago ako sana kung makatanggap ako ng trabaho. Practice ko muna siya para alam niya ang daanan niya. At yung nga palang nag-comment, hindi ko open work permit ka o whatever. Ang lang natin, wag po natin bigyan ng yung kahulugan na sinasabi natin. Nagsi-share lang po ako kung
kumbaga marami ring nakaka-relate sa mga sinasabi natin. Ang mission lang po natin na maka-inspired sa mga taong, alam mo, dumarating ako sa puntong, of course, pag ako mag-isa, iniisip ko, sabi ko, nagtatalo pa rin ang isip ko. Hindi, sabi ko, pero at the end, humingi ako ng katahimikan na sana maalis ang negativity sa akin. Yun lang ang dapat natin gawin. Alisin natin ang negativity. Life needs to continue. Hadlang sa atin ang pag-iisip ng negativity. Yun lang mga kababayan. Dito ko natatakpusin ang pag-uusap natin, ang vlog natin. Anyway, congrats sa Pilipino, yung Pilipino sa Manitoba, Winnipeg. Sir, again, saludo po ako sa inyo. Marami kayong binigyan, malaki ang naging contribution nyo sa Filipino community dito sa Canada. Hopefully, alam kong trauma yung nangyari sa inyo, kahit na sabihin na natin ginagawa lang natin trabaho natin, pero marami pong nakaka-appreciate sa ginawa ninyo na pinatunayan nyo ang Pilipino, how they are very focused and doing their job, and they are very dedicated on their job. Yun naman po tayo mga Pilipino, walang tatalo sa atin sa ganun na skilled natin. Ano man ang trabaho natin, yung skilled natin na tapat sa trabaho, working hard, wala ho tatalo sa atin. So mga kababayan, thank you very much sa mga bagong subscriber na naman. Sana pagpatuloy ninyong i-subscribe ang aking channel at i-share, like sa mga video ko po. Maraming salamat po sa mga walang sawang tumatangkilik sa ating video. God bless everyone. Take care always wherever you are, anywhere in the world. Thank you very much. God bless.